Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia Zone sa buong mundo. Welcome to Support Podcast! Welcome back sa pinakamainit na podcast sa balat ng social media. Pew, 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 pew! No? Laging, ewan ko ba? Laman ng lahat talaga, pre. No? Lahat. Galit na galit. Napanoorin nyo kasi ng buo. Galit na galit kayo lagi. Aga-aga. Laman ng utak ng tao, laman ng internet. No? Oo, yung mga super hater natin, no? Anti-support. Sa daw, tangina, sa daw, mali yan, sa daw. Paggising ng umaga, pagka-alarm, no? Ano naman kayang post ng anti-support na yan? Putsang ina. Nagre-rent na sa utak mo, no? Nakakatawa eh. Ayun. Rich baiter daw tayo. Well, okay kung ganun ang perspective din na sa atin. At least, hindi sila ma-offend. Di ba? Oo, no, kasi si Bing, gets nyo pala eh. Gets nyo pala eh. Pero at the other hand, tayo, ang ano natin, ang goal talaga natin is, alam naman nila yan eh. Di ba? Ang ayun ang mission ng podcast na to is pakita sa inyo in a masculine perspective lahat ng mga issue sa mundo. It's just that masculine is truth eh. Masakit kasi Masakit pakinggan talaga eh. Ganun naman talaga tayo mga lalaki, di ba? Hindi po pagka may isang ayaw magbigay ng, sa group of friends natin, may isang pa-tweetams, pa-sugarcoat, nakakainis naman talaga kausap pag tayo magkakatropa. Yun ang isa sa mga traits ng anti-podcast. Para tayo mga lalaki lang, nagkukwentuhan dito. Walang filter, walang sugarcoat. Kung ano yung nasa isip namin, sasabihin namin. Kung nainis ka doon, welcome sa usapan ng mga lalaki. Welcome to our world, di ba? Welcome to the real world! Woo! So, kung wala kang masculine role model dyan. Yeah, yun. Dito Subscribe kayo. Subscribe kayo dyan. At, again, maraming salamat sa mga members natin. 150 na sila, 180. Mali-mali ka na naman eh. Nagwa 190 na. 190 na. Puta, 190 members na tayo. Maraming salamat. Para ang 170 na to. Yung 150 pabawas ah. Hindi, pasensya naman pare. Baka magalit sila. Tungin ako sama ako na. Magwa 190 na tayo, boy. Sa isa daw, General Lunsoy Army, hari ng Hip Hop Underground. Kabataan, ingatan nyo yung pera nyo ah. Joshon Point para sa lahat ng social media. Again, napapanahon tong lagi kong sinasabi, mag-sports kayo. Okay, para hindi kayo maligaw ng landas. Gamitin ang energy sa tamang paraan. Which is physical activity at sports ang magbibigay sa inyo. 8 assets sa lahat ng social media accounts. 3 PM gang sa TikTok saka sa Shopee. Ikaw, Boy Jangol! Tayo ka. Inaka! Yang ka na naman ako, sinabi ko na nga eh. Papayag naman akong i-correct ako eh ng taong mas malupit sa akin eh. Pero, Boy Jangol! Nagjaja ko lang. Jajako lang? Itsura pa lang eh. Ba't mo kayo kukorek? Pwede yan. Apakatigas, ibang realidad talaga. May isang looks ang lalaki no na nakikita mo sa kanya, ay putang inan to, jacolero to. Meron. Alam mo kasi parang ang lazy niya, di ba? No? Tamad, no? Sa aesthetic din, minsan. Tapos, pare-pareho. Speaking of ganyan, ano, napanood ko si King Panda kahapon sa podcast nila, ay interview ni Chinkitan. Yung steroid pala, ewan ko kung ngayon o yung dati, basta steroid, hindi, nakakapatay pala siya ng tigas ng edits. Sabi. Totoo naman. Totoo ba yan? Narinig niyo ba yan? Narinig ko Totoo. rin yun. Kasi dahil sa yung organs mo ay magpa-process sa mas sa paraan na lampas pa sa normal na kakayanan niya. Sasagad. O sasagad, magsa-side effect siya eh. Yun ang side effect. Yun ang side effect, mawawala ng function. Kaya sinasabi din lumiliit, hindi naman talaga lumiliit, lalambot. Kaya siya maliit kasi malambot. Hindi na siya kasing functional, yung pagtigas ay hindi katulad nung hindi ka pa nag-i-steroid. Kaya pala sinasabi ng mga yabab, pag gym addict yung isang lalaki, ay, maliit yung ano niya. Di ba may ganun na buo? Yung lalo pag sobrang laki daw, maliit daw ang edits. Yung pala sa steroids. Steroid. Siya ano rin, napapanood ko rin dun sa mga pinafollow ko na ganyan, mga trainer siya. Yun daw ang side effect. Kaya hanggat maaari, pinopromote talaga nila yung pagiging natural lang. Kasi yan ang isa sa mga side effect. Yung kung ano yung
isa sa mga traits mo bilang lalaki, yun ang lalambot, di ba? Parang ang hirap naman. Pero kasi yung sobrang laking build, hindi mo kasi ma-achieve ng all natural basta-basta Hindi yun na Hindi mahirap. talaga, pre. Di talaga. Hindi talaga. Yung mga lalaking di binayaan ng big chest, di ba? So, Ano nga, ako para sa akin talaga, tumanda na ako. Wala namang no other reason ng paggamit ng steroid kung hindi kung sasampa ka sa stage, magko-compete ka sa Hindi ka stage. magko-compete. Hindi ka kung magko-compete ka. Ako magko-compete ka. Yan. Tapos yung iba, magkaibang uri ng steroid to. Yung ginagamit naman ng athlete na, kasi yung mga elite athlete na ini-issue nila ng steroids, halimbawa si John Jones. Pero tinan mo, hindi naman bodybuilder ang katawan, di ba? So yun, ini-issue nila ng ganun dahil nga nakaka-enhance ng performance. So overall, pag tinignan mo talaga, kung la-lifestyle ka lang naman, ordinaryong tao ka, walang business ng steroids talaga sa'yo. Alam mo, pag ikaw nagre-rent free sa utak mo, mag-steroids ako, i-check mo na yung sarili mo, may mali. Grabing kayabangan na yan. Grabing kayabangan. vanity na talaga. Vanity, oh. Sagad-sagad. Na-orient ka towards kamunduhan na ibig sabihin. Kasi walang purpose eh. Ano, gusto mo pasikatan kung sino man babae, magpapasikat ka sa babae. Ano yun? Parang masasabi mo, people pleaser na rin ng taong ganon. People pleaser. Pwede. People pleaser. Pwede. Alam mo, dahil sa tagal nating nag-uusap sa podcast na to, ako nakukonclude na yung pagiging people pleaser talaga, pare. Parang ano siya? Hindi talaga siya magandang traits. As in, dapat wala ka talagang ganong traits. Para siyang, hindi siya red flag, kundi no-go zone sa pagdating sa ugali. Para kasing ang dami mong nako-compromise eh. Tama yun. No-go zone. Ako, titignan mo siya as tool ulit. Dark tip. Dark tip. Tool lang ulit. Dahil gumagana naman talaga ang people pleasing eh. Yeah. Kung alam mo na gumigame ka. Kung alam mo na gumigame ka. Basta aware ka. Basta aware ka. Ano ba ang masamang people pleasing? I think yung yung wala ka namang magigain doon sa tao. Hindi dahil may kukunin kang bagay. Basta wala kang magigain. Wala kang magigain knowledge. Wala kang magigain na opportunity. Tapos ayaw pa niya sa'yo. Todo piniplease mo pa rin. I think yun ang pinaka-worst eh. Nadaanan ko yan eh. Yung to the point na, again, sabi ko kanina, mako-compromise. For example, kaya natin piniplease yung boss natin hanggat maaari kasi gusto natin gumanda yung buhay natin. Di ba? Tumaas yung sweldo natin, matuto tayo sa kanila. Pero for example, yung gusto mong i-please kasi nakita mo parang hindi niya ako gusto, parang ayaw niya. Pagka nandito ako sa room, parang ramdam ko na ayaw niya sa akin. Anong gusto nito? Hanapin mo. Isipin mo. Hanapin mo. Pag-aaksaya mo ng oras. Yung to the point na tatanungin, ba't ganun siya? Ayaw niya sa akin. Ano bang mga gusto niya? Gusto niya yung medyo makulit. Ikaw, hindi ka naman makulit. Magpapakapayaso ka para doon. Na-compromise na hindi naman kailangan. Diba? Pero kulit no, yan. Speaking of people pleasing, pakilala muna ako. 8 minutes na. Hindi pala, nagpakilala na pala Ito tayo. naman, napakapangit tong cut na ito. Nagpakilala na ba tayo? Nagpakilala na tayo. Okay, nagpakilala na tayo. Sabi mo nga, Boy Jackal eh. Oo nga pala, nawala ako. Sorry. So, ito na. O, di ba? Kasi live hirap talaga pag live po. Tama. Ano to? Nawala ako. Bad trip naman. Masagutin ko na muna. Naalala ko na. So, ganito. Ang kulit ng irony sa people pleasing. Gagawin mo nga yung people pleasing para ma-please mo nga yung tao. Pero tinan mo, sa mundo ng mga rational na lalaki, malulupit na lalaki, hindi naman tayo mapiplease sa ganung paraan eh. Gusto natin natural. Pakita mo natural lang, yung tama lang. Mas vulnerable, mas gusto natin. Sa mga di nakakalam, ang people pleasing is parang ito yung masyado mong ginugusto yung tao o gusto makuha yung attention ng tao, gusto mo siyang matuwa sa'yo. Parang ganun, ma-please yung tao. Explain ko lang pa. So, yun na nga. Kaya, kailangan talaga yung awareness mo nandyan. IQ, issue of IQ rin yun eh. Yung ganon? O kung alam mo kung kailan mo papairalin tong ganito, ganyan. Actually, lahat siya babagsak sa IQ and seduction. Yan. Game of seduction ng people pleasing eh. Oo. You can call it as people pleasing, but sometimes if aware ka, you can see it na parang nang sesedak ka kasi you want something. Oo. Tama. Correct. Tama. Kasi yun naman talaga dapat ginagamit ng people pleasing eh.
Sa tingin niyo ba, pre, yung pagpo-post in general, isa type of people pleasing din? It depends upon the person. It depends, syempre. Kasi medyo broad na yan. Pero merong instance ako, Meron din. may sabi akong instance na nakaka-please ka rin talaga ng dahil doon. So ito ang question sa panel ngayon, di ba? Grabe For example, Thesis, no? for example, pare, all expenses paid, di ba? Pick your destination, babe. Walang limitless talaga? Limitless. Kahit sa Svalbard ako magpunta. Wala. Svalbard. Basta all expenses paid no may magbabayad ng vacation mo kahit saan mo gusto. Gano'ng katagal yan? Sarap. Ikaw bahala. Tangin na yun ako bahala. Hindi. 5 years. Hindi. Sige, ito na. Lagyan na nga natin ang Isipin mo. Sige. Kasi- All expenses paid. Kukulitin Okay, ka nandun niya na yun. All expenses paid kahit saan for siguro 2 weeks. 2 weeks. All expenses paid 2 weeks. Okay? Yun na yun. But, hindi mo pwedeng i-post. Hindi mo pwedeng i-vlog. Hindi mo pwedeng i-post. Papayag ka ba? Ako rin pipili ng date nun, Oo, basta ang hindi ka pwedeng mag-post, hindi mo pwedeng i-post, Hindi. i-video, i-vlog, i-post sa social media. Kasi ano Ba't ka ba eh. naiinis? Ah? Ba't ka ba naiinis? Kasi ang tagal eh. kasi marami siyang sabi ko kasi makapal yan topic na yan eh. So, papayag ako. All expenses paid, bawal may post. Pero pwede ko para sa sarili. Pwede ko mag-picture para sa sarili. Ganun. Bawal lang naman i-post eh. Bawal naman i-post. Gagrab ko na yun. Talagang didisconnect ako. Hindi na ako mag-iisip ng kahit ano. Yun, gusto ko yun. Wait, may tatanggi ba sa ganun? Well, Sige, sagutin muna natin. Sige. Tapos tanongin natin kung ano yung thought process. Bakit ka napapayag? Anong mo? Eto yan eh. Kahit di mo i-post. Ito yan eh. Kasi kaya ako tinanong yung date. Kasi, bakit? Natawa ako dun sa date kasi. Sige. Meron talagang date, pre. Kasi halimbawa, aayawan ko lang naman yan. Tinan mo, hindi pwede i-post. Ibig sabihin, hindi natin mamomonetize yung ano na yan, yung bakasyon na yan. Bawal na post eh. Bawal i-post, hindi mamonetize. Okay, So, dapat tatapat yan sa panahon na wala tayong importanteng gagawin. Bakasyon talaga. Yung nakapag-decide ako itong panahon na to, bakasyon. Kasi tinan mo, kung halimbawa, pinapasukan tayo ng mga projects, tapos dumating yan, hindi natin tatanggapin yun. Para tayong, nun, actually, mabubutasan ko. Sa totoo lang, ito ang kahinaan niyang ganyan eh. Para kang bitch noon, pare. Di ba? Para kang bitch noon, no? Tumanggap ka ng libreng bakasyon, di ba? Para talagang bitch. Kaya dapat matapat yan sa panahon na... gusto ko yung nag-add ka na nag-add ng problema mo Yun nga, kaya nga ako natatawa. Gusto ko yun So you're speaking in a Talaga perspective na iyan na ikaw yun, content creator ka, kaya may mga ganyan kang ano. Oo. Kasi, hindi ako sa totoo lang, pre, hindi naman ganun kalagang bakasyon talaga sa akin. Kaya ko talagang tanggihan yan. Kaya ko gawa ng dahilan para tanggihan yung ganyan. Mas mahirapan ako tanggihan kung cash yan. Kung cash, ang hirap tanggihan yan. Pero yung ganyan, kasi kukunan ka pa rin yan ng oras eh. Sa bagay. Ipupull ka niya sa mga shit mo eh. Di ba? Baba yung ano mo, yung kita mo dapat nung araw na yun. Kasi Diba? magsasara ka eh. Sasara ka eh. Totoo naman, siguro ako, Ikaw. mahirap siyang tanggihan if tayo, halimbawa barkada tayong, magkakasama tayo. Pero kung solo, pwede nga akong tama rin. Alam mo yun? Yun ang downside Kahit all expenses paid, kahit saan mo gusto. Oo solo ko eh. Tangina, alam mo naman yung kulit ng magkakasama tayo eh, yung barkada tayo eh. Diba? Pag magkakasama tayo, mahirap tanggihan kasi ikaw yung wala. Gusto ko kasama ako doon, masaya yun. Ilog nga, napapasaya natin yung vibe eh, dahil sa trip natin, diba? So yun ang ano mo, pag wala kang kasama. Oo, I think hindi problema yung posting. Hindi problema yung posting doon kasi alam, mga friend ko kayo sa personal Facebook ko, di ba? Kita nyo lang paano ako mag-post doon. Parang isang linggo nga yata, isang post lang ata ang post ko doon. 5 days. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung friend nyo ako sa personal Facebook ko, makikita nyo na ang Facebook page sa akin talaga, trabaho talaga yan. Kumbaga pag nag-login ako dyan sa Facebook page ko, para ako nag-login sa opisina ko. Para akong umupo sa opisina ko, sisa daw yun as working.
Ganon. So, sa personal Facebook ko, yun yung ako. Talaga. Hindi naman ako ma-post. My day ko, random. Minsan, Paano pag kunyari, yung sabi mo kanina, yung ang nag-hesitant ka kasi baka ikaw lang mag-isa. Paano pagka pati friends mo? masaya. Hindi na ako tatanggi talaga. Hindi na ako tatanggi talaga. Tapos hindi, kahit di mo i-post, okay lang. Oh bro, hindi big deal nga. Tulad nga ng sabi ko sa'yo, sa private ko, life ko, hindi talaga importante ang post talaga sa akin. Kung hindi nga ako kikita ng pera, di ako magpo-post eh. Kaya nung sinabi nito na yung sa kanya na tinamad na siya mag-post, nagigits ko siya eh. Ako tatawa rin dito eh. Pero syempre, I would do pa rin para stay relevant pa rin, di ba? So, popost ko. So, going back, pag kasama tropa, yung tangina. Sobrang bad trip yung pag di Saya ka nun. kasama. Oh, So yan nun. sama talaga ako, men. Ikaw, pre, di ba, sabi mo hesitant ka kasi baka may mga other shit ka, di ba? Oh. Paano pag wala kang talagang other shit? Wala kang, free yung date na yon, free lahat. Wait, So, pwede ka mag-vacation, walang bayad. bago mo sagutin yan, tingin ko, since ganun yung mga sagot natin, tangina, wala na talaga tayo sa stage ng people pleasing, no? Yun. Tingin ko nga wala na tayo sa ganung stage talaga. Yun nga. Doon Tangina, papunta. mga my day nyo rin sa personal ninyo. Pagkain, o kaya naglilinis ng kotse. Alis, wala ka talagang alam mo yun? Walang filter ba? Parang hindi mo gustong makitang ka. Hindi na, para Bullshit. Diba? Oo. Meron pa rin, pero di ba? Kahit ano pwede mo nang gawin eh. Post mo o hindi, it's up to you. Parang gano'n. Hindi siya mandatorily. Diba? Yung iba mandatory. Pagkapasok ng mas magandang restaurant, talagang gano'n eh. Sa atin, unless pagkakakitaan, di ba? Nakamonetize, di ba? Monetize. Ako, para sa akin, pag lone wolf ka, kailangan mo gawin yun. Kasi 'di ba, paano mo i-send sa universe na ito ang trip ko. Gusto ko makasama yung mga tao na ganito rin ang trip. Kailangan mo gawin yun, pre, pag mag-isa ka. Pag wala kang ganito na katulad sa atin. 'Di ba? Paano malalaman ng tao? Paano mo sila ma-attract? Paano mo sila ma-attract? Oo, makes Sabagay. sense. Pag lone wolf. Pag lone Maganda wolf. siya i-share, no? Oo, kailangan talaga. Basta kumikilos ka, tapos sinishare mo. Mm. Ay, magpapatunay niyan. Etong buwan na to, magkahanap kami ng videographer Oh. para sa music video namin nga. Ito ganyan, para anytime may makukontak kami. Kasi eventually, 3 days ago, may nakapanood ng music video ni Eko. So, piniem siya. Talaga? Oo, pare, ganito ganyan, tulungan mo ako sa ganito. Hindi naman siya nag-a-apply as pero sabi niya, tulungan mo ako sa ganito, tulungan mo. Sabi ni Eko, sige, tutulungan kita. Marunong na rin si Eko naturuan ko na siya na hindi monetize, hindi pera, hindi monetarily. Tulungan kita, parang agad na Eko, tangin, ito na yun. Gets na namin kaagad na binigay siya ng universe Kasi videographer siya Kasi nagpapatulong sa isang bagay na kami kaya namin. Gets mo? So, anong susunod, di ba? Nakataniman ka namin, matik na matik, kahit hindi na namin hingin yan, mag-o-offer yan, sureball yan. So, ang ganda na naging usapan nila. So, tama. So, ano yun? Tuloy na yun? Yung videographer? Oo, matik na yun, pare, magtatrabaho na. So, tama nga. Nagtatrabaho ka, at the same time, pinapakita mo din talaga sa social media. Nag-shoot sila ng music video. Akin na yung trolong sinasabi mo! Hari ka ng hip-hop! Gago ka, nag-trending yung ano mo. Yung, papansin ako Gago ka, nag-trending. Hindi pa naman ganun kalaki. Gago, malaki na kalahating milyon na yata. Gago! Oo, tignan mo sa page. Saang page yan? Basta malaki na. Sabog Talaga? na, pero itas ang dami ng mga... Galit. Ang dami ng Matik. galit. Ang daming SP page na nag-repost din ng ganun, tapos nagsasabugan. Oo. Kaya, Nag-uusap-usap din ata itong tatlo na to. Ilan ba sila? gago hindi ng tatlo, pre. Dami na, pre. Dami na. Merong iba kasi, yung iba-ibang pangalan Basta NE Manila. Pero tayo, halo. Merong 2 joints, merong tayo. Oh, pati yung ibang 2 joins page na pinapost tayo noon. Oo, Ng pre. mga fan page nila. Kaya madami na, hindi lang basta anti-support. Yung iba na ang pangalan, pero tayo pa rin yung nakalaman 3PM Pil, 3PM Gang, mga ganun na. Ay, minsan ako hindi send sa akin ng tropa na private na message, hindi ko malalaman na trending ako sa kabilang parte ng mundo. Oo. Sa kabilang parte, parang tingin ko to kabilang parte Ito para, total nagkalahating milyon na pala. Sagutin na natin ng advance para po kining ng mga komprehensyon yan. Ang sinasabi natin doon, ang pinapahiya namin at nilalagay namin ng stigma, yung magligwak.
Hindi yung pag-depress ka, depress! Hindi, Nakakatawa ka, depress. Hindi naman ganun na sinabi natin, pero ganun yung laman ng comment section eh. Hindi nyo kasi naranasan. Hindi talaga, kung naranasan ko yung magligwak, wala na ako. Di ba? Nagputang ina Galit talaga. kami sa scene. Oo. 'Di ba? Doon kami galit sa scene eh. Yung kasalanan. Yun ang ayaw namin tularan ninyo. Sinisave namin kayo pero hindi sa matamis na paraan. Kaya hindi nyo malunok. Kaya tignan mo kaya sinasabi natin itong people pleasing na to is a danger talaga na maging ugali, hindi gawing game, di ba? Kasi kung titignan mo pre, pag hindi niya na-please, hindi niya nakuha yung reaction na gusto niya dun sa mga taong piniplease niya, di ba nakakalungkot naman talaga? And kaya danger ang people pleasing kasi ang people multiple. Di ba? Multiple lang hinahanap mo na connection ka, di ba? People. So, pag marami kang, kung isang tao lang ang target mo, sabihin natin sa mga kalalaki, hindi okay lang yan, hanap ka iba. Pero kung people pleaser ka, ang dami na na-disappoint ka, ang daming disappointment, nag-try ka ng hardest mo, ma-like ka ng karamihan, mabigat yun. Doon na napupunta ngayon yung agak. Yung Mismo. Yan yung, napupunta. yan yung sinasabi ko. Connected, no? Sinabi ko kagabi sa live ko na bakit ba nangyayari yung yung depression at anxiety? Multiple frustration yun eh. Sabi ko, halimbawa, nagkataon na natapat nitong week na to o nitong araw na to, binasted ka ng babae, nasira yung kotse mo habang nasa biyahe ka, natanggal ka sa trabaho. Yang sunod, kasi dala-dala mo pa yun, dala mo pa yung sakit nitong una, tatagdagan na naman ng sunod. Diyan mo na marano na, wala na. Doon pumapasok yung ganun. Kaya connected yung sinasabi mo. Kung people pleaser ka, bibilangin mo bawat frustration sa bawat isa. Bilangin eh. Tapos ang bigat nun. Kwento ko sa inyo, Okay. 25 yata ako ng 24, na-depress ako. Oo. Nagka-anxiety ako. Kaya nga sinasabi ko to eh. Dahil naranasan ko yan. Sobrang bigat ng loob ko. Siguro mga 3 buwan, 4 na buwan din lumakad yung ganung sistema. Yung parang wala na bang anong buhay ko. Paulit-ulit lang. Tingin ko dun pumapasok yung depression eh. Pag paulit-ulit lang. Paulit-ulit. Komportable buhay mo. Masarap kinakain mo. Wala ka naman masyadong i-strive. Hindi ko mahanap kung anong purpose ko sa mundo. Tingin ko yun ang nakaka-depress talaga sa lalaki. Hindi mo mahanap yung purpose mo. Purpose talaga. Malaking bagay sa atin yan eh. Tol, natanggalan ako ng purpose nun. Gumagawa ako ng music. Pero hindi ko siya matawag na main purpose talaga sa earth. Tapos, bawat gising kong bigat ng dibdib ko, wala naman nakakalungkot. Pero ang lungkot ko, tapos, ang dami kong iniisip. Nakapagpawala nun sa akin, yung memento mori, na mamamatay naman talaga tayo YOLO. lahat. O kaya ka kinakabahan kasi natatakot ka na, paano kung mamatay ka? Paano kung mamatay ako ng ganito? Wala man lang ako naabot. Ganyan. Tanggapin mo yung memento mori talaga. Lahat tayo mamamatay din. Na-accept ko yung death. Tapos, iniisip ko na huwag madaliin yung future. Dito lang ako sa day by day nakatingin. Tapos yung past hindi ko na iniisip. Kasi kaya ako nade-depress nung nakita ko, pre, inaral ko siya. So habang depressed ako, sinasama ako ng exercise yun, hindi ako tumigil, nararatrat ko. Testigo yan, pare. Alam mo bakit ha? May picture nga ako kumakalat na tinatawag niyo ang tomboy. Yun eh. Yun. Time na yun. Oo, mas mataba ako. Kaya ako pumayat because of depression. Ginamit ko yung energy na yun para lumakas. Sobrang dami nakatulong sa akin ng mga influencer na dinaanan din ng ganun. Wala silang pinuntahan ko, hindi mag-exercise, magpaganda ng katawan. Sabi ko, pag pumayat ako, depressed pa rin ako, tingin ko talo na ako. Puta, nung pumayat ako, hindi ako na-depress, pre, nawala. Sumarap yung pakiramdam mo. Oo, kasi, mas dumami nagpapakantot sa atin. Oo, pare, kasi, mas ginusto na ako ng chick lalo. Kasi, may nagkagusto pa rin naman nung mataba, but, hindi ako ganun ka attractive gaya nung payat na ako. Yun. Mas gumanda lang talaga. Mas gumanda kasi mas gumwapo ako eh. Mas pumayat ako. Mas naging appealing ako sa mata ng babae. Naramdaman ko yun kasi syempre dumadating sila eh. Pinupuntahan ako sa bahay. Kakagusto ko kaya naging girlfriend ko. So going back, ayun ang totoong journey ko sa depression. Real talk to na-depress talaga si Soisa daw. Hindi ako nahiyang aminin yun. Pero tinapos ko siya. Pinatay ko yung depression, pre.
gamit lang ang pagpapalakas ng katawan. Basketball ako ng basketball, gym ako ng gym, nagbaboxing ako, nagpo-push up pa ako sa bahay, nagkaka-calisthenics pa ako. Lakas ko nun eh. Bata pa eh. Yung bira ako ng bira ng ganun. Tapos unti-unti siyang nawala yung bigat. Tapos unti-unti ko nahanap yung purpose. Ayun na, nagko-content na kami. Yun na yun. Tapos sumunod na ilang buwan, dumating na to doon. Sumunod na 1 taon pala. After ng mga 1 taon, 2 taon, dumating na yun si Josh. Yan, mga way back 2022, 2023, mga ganun yung banda. Ayun na, nagka-purpose na ako. Nagkaroon ng content, okay yung kaperahan ko. Yung ibang department ng kaperahan ko, naging okay. May pera ako nun nung na-depress ako pero hindi malaki. So I think isa ring bagay yon, wala kang pera. So dapat talaga pagtawanan yan kasi pag nagpatalo ka dyan, yari ka dyan eh. Oo eh. And yun nga, kasi ito, teka lang, ba yung sasabihin ka? Go. Sige. Baka makalimutan mo. Ito. Hindi ko makakalimutan to. Sige, ikaw. Hindi, kasi nga, kaya ako na ipasok din yung vacation, all expenses paid. Tapos, papayag ka ba na hindi pumasok hindi i-post yun sa social media? Kaya nga makikita mo yung sagot ng isang tao dun eh. Pag hindi siya pumayag, hindi ako papayag. Gusto ko i-post ko. Malalim yun, pre. Ibig sabihin, gusto niyang makita siya na masaya siya. Gusto niyang makita na ganito yung buhay niya, ganito yung lifestyle niya. Kung hindi, tapos yung answer na yun, manggagaling sa hindi naman content creator, it says a lot eh. Parang, teka pre, bakit? So, ibig sabihin, yung imbis na enjoyin mo or to look forward yung kasiyahan ng vacation na all expenses paid, hindi pa pala sapat yun. Para madagdagan yung sarap na yun, kailangan makita pa ng iba na nasasarapan ka. Makapagyabang ka. Oo. So, it says a lot nga eh. Kaya nga tignan mo, nagigits yung sagot ninyo na hindi ko kailangan. Marami pa tayo dinadagdag eh, na parang pero pag tinanggal yung mga problema, papayag tayo, di ba? So, yun yung reason, pre. Kasi maraming sumagot nun na, di ako pa gusto ko i-post. Tapos di naman sila social media. Usually dyan, babae. Kasi naiintindihan ko na number 1 na pang-attract nila ng better person or better guy is social media talaga. Oo. So, di sila papayag ng hindi na po-post yun. It makes sense. Tayo, since hunter talaga tayo mga lalaki, we can get money hindi lang naman sa social media. So, hindi importante kung i-post yung gala or hindi. Kaya ang babae nga, again, sa social media sila nakakakuha ng better person na magiging potential partner nila. So, importante talaga ma-post nila yung LU, yung Siargao. At ganun yung puwet nila dun sa Ibulatlat. So, tuloy ka lang kwento ko sa bago ay mag-komento lang. Ayun, totoong nadaanan ko yun eh. And nung nalagpasan ko yun, na-realize ko na dapat talaga lahat ng tao dumaan sa ganun. Pero hindi matalo Yung depression, ang laking tulong niya eh. Yung anxiety, ang laking tulong niya, ang dami niyang ipaparealize sa'yo na malalagpasan mo talaga siya. But kung magagamit mo yung energy na yun, magiging better ka eh. Ako after nun, naging better person yung sarili ko. Naging kaperahan, yung utak. Paano humandle ng problema. Ang maganda kasi doon, mako-compare mo kasi, masasabi mo sa sarili mo, kung itong mga panahon nga na to sobrang down ko, ang bigat, pero inabante ko pa rin eh. Ngayon pa kaya na okay na? Mako-compare mo yung ganun eh. Hindi ka na matibag. Hindi ka na matibag. Alam mo kung ba't hindi sila nakakaalis sa depression, tingin ko boys, girls, listen bilang galing doon sa ganung at hindi na muli akong kinatok ng ganung klaseng kasi nga, tinatawanan ko lang yan eh. I mean, hindi ubra sa akin yan. Tingin ko kung bakit hindi sila nakakaalis doon at tinatalo sila noon. Sobrang ini-entertain kasi nila eh. Babagsak ngayon sa sinabi mo, papansin ka kasi. Ito yan. Nung time na may ganun ako, walang nakaalam. Hindi naman kailangan eh. Yung sasabihin nila na, ikwento mo kay Josh, ikwento mo kay Ching. At dapat i-acknowledge yan. Kausapin ka, kaya mo kausap. Gago lang makakatulong sa ganun, pre, kung hindi kailangan paglupitan mo talaga. Tsaka po kaya nga mangingistorbo ka pa? Gusto mo pa nang merong makikiano sa yung tao? Kung may makinig, okay. Enough na yon. Pero yung parang required. Parang required na tayo, makiano tayo sa kanya.
Hindi no, takina ka. Tingin ko lalo kang lulubog sa kalungkutan pag masyadong in-entertain mo, kinuwento mo kay Josh, sa akin, tapos in-acknowledge ko pa. Lalo pa natin kinukutkot yung sugat mo. Ganun ko siya tinitignan, tol, para may sugat ka dyan. Lalo nating kinukutkot ng ganun, pinapahapdi natin lalo yung depression. Hindi gumagaling no? Hindi, kasi every time magkikita tayo, tatapik natin yung anxiety mo, yung depression, kukutkutin na naman. Eventually, nalimutan ko siya kasi nga hindi namin tinatapik. Tapos every time nararamdaman ko, 150 push-up. So yung sikip ng dibdib ko na iniisip kong mamamatay ako dahil sa heart attack, kasi may ganun yun tol eh. Totoo yan. Ay hindi, sakit ng chest pain niya, nag-push up ako 150. Doon siya nawala. Tapos every time na masakit nga, kasi nga nag-push up nga ako kanina, kaya pag ginano, nga, sa chest, ano nga to, wasak-wasak yung fiber ko. Yun, ganun ang ginawa ko, binakbakan yung sarili ko sa workout. Pansin mo, konti lang malungkot na may magandang katawan. Pansin mo, konti lang. Mga nade-depress na may magandang katawan kung hindi nagdodroga, papansin talaga. Papansin. Nag-ano na, ST. Ganun. Anong ST? Steroid. Pag maganda ka to, tapos nade-depress pa. Kaya di ba, yung mga nag-steroid, minsan na-overdose, minsan naggaganon din talaga. Kasi iba na nawala doon sa pinaka-focus nung activity. Ngayon kami mga batang nagpapatiwala ng gano'n, kasalanan din ng mga parents yan eh. Yun, talaga. Sila talaga may kasalanan niya. Pag bata ang nagpatiwakal. Totoo. Kasi sa lugar namin, sa batch namin dati, tangina ni, wala kang classmate, wala kang schoolmate na mabalita ang nagganon eh. Kasi nga, hindi talaga. Ngayon, binabanat nila, syempre hindi lang diagnose nun. The fact na hindi nga diniagnose dati, hindi na entertain, di walang nagpakamatay ni estudyante noon sa batch namin. Ngayon, nadadiagnose ninyo, na-entertain ninyo, Pinag-uusapan nakukutkot ninyo, lalo tuloy kayong hindi nakakaalis. Tsaka po kayo na supot yan topic na yan. Totoo. Pinagtatanggol mo. Bakit pinagtatanggol mo? Kami nga kakampi nyo eh. Pinagtatanggol, wala ka kasi doon. Hindi mo alam kung kailan ka doon. Tangina. Ako nakikita ko nga dyan, parang talaga yan yung depression na yan In a spiritual standpoint, no? Parang demonyo talaga yan. Demonyo yan na in-entertain mo, inaalagaan mo. Ngayon, yung demonyo na yan, pag in-entertain at inalagaan mo, nakakapit na sa'yo yan, nakayakap na yan sa'yo. Di ba? Pero kung, again, demonyo, yung depression. Pero pag, katulad nga ng mga sabi ninyo, ginawa ninyo, paano nyo nasolusyonan yan. Di ba dinistract ninyo yung sarili ninyo? Gumawa kayo ng ibang bagay, you discovered new things. Kung hindi ka nagbubuhat dati, magbuhat ka ngayon. Kung may naramdaman ka ganyan, kung hindi ka nagbaboxing dati, magboxing ka. Para makalimutan mo siya, hindi mo siya mapansin, malayo yung isip mo dun. Calling yan, pre, na hindi mo inaayos yung kinakain mo. Pansin ko. Sa mga depressed na tao, hindi maayos yung pagkain nila. Yeah. Kasi nung time na yun, abusado ako sa pagkain eh. Hindi maayos yung kinakain ko. So lahat yung binago ko, pinlift ko. Naging malinis yung utak ko, naging okay yung pangangatawan ko. Ito, si Raulo pakinggan na. Nung huling-huling may natitira pang konting pakiramdam sa akin ng ganon, ginanon ko yung sarili ko sa salamin, maganda-ganda na dibdib ko nun. Ginanon ko, tapos may abs-abs na ako nandito nun. Patay na siya talaga. Tigok na talaga siya nung ginanon ko sarili ko sa salamin. Ano, tapatawin mo? Wala na. Tingin ko nga parang siya pag depressed ka, ibig sabihin, wala ka sa sarili mo, kalat-kalat ka, all over the place ka, yung aura mo all over the place. Aura mo nakaganon siya. So, ewan ko sa tingin ko, kailangan mo niyan, kung sa salita, kailangan mo mag-compress ulit. Kailangan, ibalik mo yung attributes mo. Malakas, matalino, may shit. Di ba ganun, pag depressed, parang wala ka eh. Wala kang kahit ano. Sabog-sabog ginagawa mo. Sabog-sabog. Totoo yan. Yeah. Diba? So, sign yun. Kaya nade-depress ka. Puki, nakalat-kalat ka eh. Ibalik mo. Get shit together. Tsaka huwag kang mag-drugs. Ito hindi nila na-check eh. Baka yung ibang mga nagpatiwakal kasi tumitiran ng drugs eh. Doon napapansin mo sila, party sila ng party. Tangin na madalas nagda-drugs sa mga tao sa party-party na something shit eh. Alam mo, hindi ko makalimutan to. Actually, nababad trip ako sa kanya. Nakalimutan ko to banggitin last time kasi naubusan na tayo ng oras. Yung sa banda tong taon to tumalon siya 'di ba sa mataas. Naka-social media pa. Naka-drugs.
O, diba? Naka-drugs. Alam mo kung bakit ko nasabi na, pag yung mga nagliligwak na depressed, highest form na papapansin talaga yan. Pam-pam! Pag niligwak mo yung sarili mo, pam-pam ka! Bobo Pre. ka. Pre. Sobrang kupal mo. Na-meme na yung, gago ka ba? Oo nga, nakita ko yun. Sinisingit mo nila sa mga video. Nakita ko yun. So, itong ebidensya ko ng pagkapampam na yan, ha? Ito yung ebidensya ko ng pagkapampam na yan. Tatalon ka na rin lang ng building at tatanggalin mo yung buhay mo. Putya, nilive mo pa sa Facebook. Kapansin nga. Naghabilin pa. Parang Jonard, di ko na bahala kay on-on. Okay nang ina, ano yun? Parang virtue signaler pa eh. Diba? O, ang bait ko nag-ano pa ako Tangina Ay, mo. gumanon pa siya. Gumanon pa, putang ina. Hindi, lahat na nagpapakamatay, tangina nyo. Di kami naaawa sa inyo, kasalanan niyang ginagawa ninyo. Di namin kailanman kakampihan yung ginagawa ninyo. Dapat hindi kayo tularan ng kahit sino mang tao. Lalong-lalo na mga kabataan, wag na wag niyong gagawin yung ginagawa nilang pagsa-self-delete. Hindi maangas yan. Hindi kayo nakakaawa. Tangina nyo. Greatest scene yun para sa akin, yung self-delete. Bawal yan, sinabi na hindi ka makakarating sa langit yun eh. Tsaka, mga gago pa kayo na nakikipaglaban. Ang dali namang maintindihan na yung pagde-delete ng sarili, wag tularan. O tularan mo, di lahat na kayo nag-delete, naubos na tayo. Bobo eh. Di ba, napakasimple? Tayo pa kinakalaban eh. Gago, mga Tayo pa yung bobo. mali, no? Papansin kasi kayo eh. So going back. Tsaka tignan mo pre again, speaking of spiritual, di ba pagka nagligwak kayo mga tao naliligwak, may special prayer pa yun May special prayer, parang ilang days yun na pag-special prayer ka para lang mapatawad yung kaluluwa mo para umakyat. Tignan mo, the Oo. fact na may prayer na ganun, sobrang bigat ng kasalanan mo. Tol, ito dalawa yan, tingin ko, based sa pag-observe ako. Ang babae, nade-depress sa dami ng titi. Hindi sila sineseryoso ng lalaki, na-unlove lagi sila, sumasakit yung puso nila. Emotional trauma. Doon sila nade-depress. Mostly, samahan mo pa ng drugs. Tapos yung party, fake dopamine yan eh. Kaya nga. Masarap mag-party, I admit. Pero kung fake yan. Pero kung diyan ko iaasa yung happiness ko, fake dopamine yan. Kaya Fake. tingnan nyo yung ibang nagligwak. Party, Party. di ba? Pokers, Party. di ba? Mm. Di na natin alam kung ano sinisingot nun, tinitira nun doon. Tangina. Kasi Puputok kasi to pag putang ina, name drop ko yun eh. So going back, tira ng gano'n, people please, di ba? Pasaya siya sa tao. Tangina, nung binas yun, di niya kinaya. Pero tangina, huwag niyong tularan yan. And it makes sense din eh. After, pagka every party, napapansin nyo ba para, lahat ng mga nagpa-party, nagka-club, nagsaya na sila doon Nagsaya na sila doon, nag-enjoy Kulang na sila pa. sa music. Kulang pa, pinopost pa nila sa social media. Di ba? Kumbaga, wala yung makikita mo yung pattern na gustong-gusto talaga nila. Again, kulang na kulang lahat ng bagay talaga. Kulang yung enjoyment at the moment. Kahaman! Kulang yung enjoyment na pinost na pag konti likes. Di rin natutuwa. Ay, shadow ban ako. Shadow ban. So, parang, wag niyong i-adapt yung mga ganyang Kulang klase pa ng ugali. Binayo-bayo na sa stage, kulang pa. Ina. Gago, no? Yun talaga. Pero yun, gusto ko lang din i-point out din yung clubbing. I think, may face talaga dapat yan. Dapat face lang siya, pero wag nyo siyang itrato as dyan kayo nakakakuha ng saya. Kasi, kung titignan mo yung club, madilim. Again, darkness is nakaka-depression. Di ba? Sinasabi nga nila, ang cure din daw sa depression is pumunta ka sa araw, magpa-araw ka, huwag ka magstay sa kwarto ng madilim kasi kung ano-anong thoughts nga may isip mo dyan. So again, nasa club yun. Dagdag mo pa yung alcohol, dagdagan mo pa yung smoke, lahat ng pampadepress. So di dapat siya tinatrato as, girl, pre, malungkot ako ngayon, club nga tayo. Hindi dapat talaga. Yung club, siguro, pag talagang masaya kayo, wala kayong depression na naramdaman, nakaka-enjoy naman talaga siya. Pero pag cure nyo siya, minaramdaman na kayo, pero dyan yung every weekend nandyan kayo, you're gonna get worse, nasabi ko sa inyo. Try nyo mag-push up pag malungkot kayo. May dopamine talaga. Try nyo. Pero, may saset ka dapat na number goals dito
kailangan ko ng 3 reps. Tigbe-20, let's say. 3 reps, tigbe-20. Once na ma-accomplish mo yon, lalaki ka, di ba? Once na matapos mo siya, may parang, okay. Oh. I want more. Parang 2 pa. Tapos okay talaga, sa pakiramdam talaga. Hindi ko siya ma-explain, pero sinearch ko siya, may endorphins eh. Masaya, Alam ko yung masarap. pakiramdam na yan, pre. Masarap. Kung tutusin Ay, nga, dopamine. kung tutusin, ako sinasabi ko, ayaw ko mawala yung ganyang kapakiramdam. Pag nawawala sa akin yan, nakakamiss yan. Nakakamiss yung ganyang pakiramdam. Alam mo yun, so nag-decide ka nga na gusto mong mag-work. Alimbawa ko, in my case, gusto ko pull-ups na marami dati. Alam mo yun, sige, pull-ups ako ngayon. Pagod na ako. Sige, gawaing bahay muna. Tapos, nagawa ko na. Sige, pull-ups ulit. Yung parang na ang utak mo, lahat ng libreng oras, gusto mong i-pull-ups. Sayang, tambak-tambak na sa katawan. Tambak! Parang feeling mo pera yung inaano mo. Yun, ang sarap nung pakiramdam. Ako, bawat lalaki, dapat meron kayong ganun. Dapat meron kayong ganun. Pero ako naniniwala ako na may certain time talaga sa ating mga lalaki at sa mga babae na, hindi sa lalaki muna, dadaan talaga sa matinding anxiety. May edad kang dadaanan ng ganyan. Hindi, napansin ko. Iba-iba lang ng bigat. Kung may mabigat sa isa, sa'yo saktong gaan lang. Depende rin kasi sa level ng status mo that time nung tinamaan ka. Pero naniniwala ako, eventually lahat ng lalaki nakakaramdam talaga ng ganyan. It's up to you na kung magpapatalo ka dyan o tatalunin mo yan. Pero based on my experience, ito sa akin to mismo galing, walang ibang magpapanalo niya kundi sarili mo lang din. I-ano na natin sila. I-validate na natin tong mga nagtatanggol na to. Ito lang naman, hindi ko alam kung mag-agree sila dito. Ako, i-validate ko na kayo. Sige, may depression ka. Pero kagaya nga ng sabi mo, lahat, di ba, magkakaroon yan. Face lang yan. Face lang yan. Para totoo. hindi sila mag-ganon. Totoo. Huwag ka magpatalo dyan. Dadaan din yan. 2-3 months, sabihin natin, 1 year maximum, depress ka. Pero face lang yan. Parang parang clubbing face or ano ba to? Teenager face. Face lang yan. Meaning, temporary lang yan. Kaya nga nasabi kong hindi siya totoo before, pare. Kasi, parang binuo lang siya ng terminology na itong early 2000s eh. Para sa akin kaya ako siya natatawag na hindi naman talaga totoo. Is, tingin ko gift siya ng Panginoon kasi para hanapin mo ngayon, mas lupitan mo pa. Yeah, totoo. Kung babagsakan ka niya ng ganyang problems lang yun. Tingin ko parang problems lang yun eh. Ito nak, solve mo to nak ha. Ngayon, pag solve mo dyan, ang lupit ng nangyayari talaga. Yeah. Kasi isipin mo kung nagpatalo ko dun, wala nang anti-support. Wala na. Nasa daw. Malamang baka ibang version ng podcast na buo nila o hindi anti-support ng pangalan. Kasi magbabago yan eh. Wala na ako eh. No? Iba na yung future. Hindi tinalo ko eh. Kasi nagbigay ng problem yung Panginoon, tingin ko sa akin, nasolve ko lahat ng puzzle. Naging okay buhay ko ngayon, di ba? May ipon, may pera, may investment, may tropa. Okay. Tama yung maganda yung term na binanggit mo. Kaya hindi siya depression, tingin ko problem lang siya eh. Nagsusolve talaga ng puzzle. Kailangan maganda rin na ilagay nyo sa arsenal nyo yun na yan ang tingin nyo sa buhay. Nagsusolve kayo ng puzzle. Yun, diba? tama. Kasi lalagay mo siya sa sistema. Kasi alambawa, yung pag-workout ko, part siya ng puzzle eh. Part yan. Part talaga siya ng puzzle. At masasabi ko nga rin na kaya ako kinaya yung 5 years na mamuhay ng mag-isa dati. Sinandalan ko yung idea na yun, pre. Yun talaga yung in-identity ko eh. Sabi ko, okay lang sa akin yan. Okay lang sa akin na mag-isa lang ako. Basta alam ko na nag-workout ako, fulfilled na ako sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ko sinasayang yung katawan na meron ako. Yun eh. So, yun yung malaking part ng puzzle talaga yun. Na dapat magets ng mga nanonood sa atin. Again, kung lalaki ka nanonood na ito, Mag-sports ka. mag-sports ka. Putang ina. Ang aga naman tol lang. Aga na. Hindi, kaya sa mga nanonood sa atin, mapababae man yan, mapalalaki, alright? Face lang ng buhay yan, right? Madaling solusyonan yan. Nasabi na namin, napagdaanan na namin, pero ito kami ngayon, buhay. Huwag niyong alagaan. Huwag niyong alagaan yung mga ganyang shit. Right, so maraming salamat mga pare. Leave a comment down below ano masasabi ninyo. This is the podcast. Babalik kami. Joey PM. Good! Yeah, we
papa in your hood, walang pake, walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et Ace, Tatsi, Eko, parang sumakay ng Lambo, walang preno.